Sa bayan ng San Diego, nagpanyaya si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago, isang marangyang handaan sa kanyang tahanan. Nagtipon ng iba't ibang panauhin, bawat isa ay may dalang lihim, kapangyarihan at tunay na damdaming nakatago sa kanilang mga ngiti. Kayayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indiyo. Ayoko talaga sa mga Indiyo. 2 taon na akong nagtitiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. At nung ako'y ihatid, iilang matanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdaan-daan ka, Padre Damaso, sapagkat ikaw ay nasubong ni isang Indio. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya, si Crisostomo Ibarra. Ano ko ito na makilala? Aba, Padring Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala kung makita muli ang matarik na kaibigan ng aking ama. Hay, mukhang nagkamali yata ako. Sorry po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit, kailanman hindi ako naging isang matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael. Nauray ang kasiyahan na pagkait niya ay napasayo. Maraming salamat. Pinuri ako ng mga papuri sa kanya, ang aking ama. Mga duda ko tungkol sa kanya, gayong ako na anak ay walang kalam-alam. Handa ng hapunan, Senyor at Senyora. Iyo, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Batid kong matagal mo nang itong hindi natitikman. Hoy ikaw, dalhin mo nga yan dito. Dalhin na. Alam niyo bang, sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas, ang tindang aking paboritas, ito'y napakasarap. Patigilin niyo nga ang musika. Nakakarindi sa tenga. Ipahingaan niyo muna ang inyong mga instrumento. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aral sa Europa. Buti hindi mo nalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit ako ay tila'y nakalimutan ng ating bansa. Chiqueres, Diset, Halos 1 taon akong nawala, kahit wala akong nakang balita dito. Uminging San Diego, hindi ko pa rin alam ang totoong nangyari sa aking ama. Don Ibarra, nasan banda ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo nakatanggap ng mga telegrama. Ferdinamis, Senyor at Senyora. Pero para hindi maging malungkot ang ating usapin, lalo't nasa gitna tayo ng kasiyahan, ito na lamang inyong sagutin, Senyor. Ano ang nakita ninyo na katangi-tangi sa bansa na inyong narating? Yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumid ang tao na parang isang mundo. Napansin ko lamang ang kaunlaran o ang kahirapan ng isang mamamayan ay ang katumbas ng kaunlaran dito o di kaya'y ang kawalan nito. Yun lang ba ang natandaan mo? Sa tagal-tagal mong ginugugol ang iyong oras sa Europa, wala ka man lang natandaan? Noon pa man, ganyan na siya lumambing mula noong musmus pa kami lamang. Ay nako, sana'y tanggapin mo aking sinserong paumanhin. Distansya. Pagpatuloy natin ang hapunan. Paupo ka muna, iyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanin niyo kaming lahat. Ipagpaumanin niyo po, Tiyo. Hindi kailangan ko na magpaalam. Uminom na lang po tayo. Sa nga ng Las Pilipinas at Espanya, salud! Salud! Huwag ka muna alis. Darating na si Maria Clara. Mukhang nagalit na po sa akin ang praile. Bukas na lamang po. Nakita niyo ba ang ugali ng batang yan? Lamang sa Europa? Nagpalalo na, kitanto? Muchas gracias.
Kapitan Tiago, nasan nga pala ang sinasabi mong napakandang nag-iisang dalaga? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundo. Nagpatuloy siya sa daang sakristya, naroon ang mga insik ng serbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Ko sa umaga. Parang pangarap lamang 70 taon sa Espanya. Binata, mag-iingat kayo sa mga lihim niyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Sa pagkakaalam ko, ako aking ama, walang lihim na kalaban. Alas ang masyadong maaari magdulot sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama, si Don Rafael Ibarra, hindi pa rin ako makapaniwala na mayroon siyang tinatago na lihim na kalaban. Ngayon, alam ko ng dahilan kung bakit naglinangan si Kapitan Tiago na magsabi sa akin ang kaalaman niya sa aking ama. Ang tanging kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayamang tao dito sa San Diego. Huwag kang mag-alala dahil mabubulot din sa langguhan ang bansang ito. Ngayon ko lamang ang tunay ngang malupit na sinabi. Patawad po, ngunit kailangan ko munang umalis. Paubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari. Muchas gracias, Lito. Pinada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tiyente, habang sumasakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda di Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Sa palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa daming handa. Oh, Clarita. Narito ka pala. O siya, maiwan ko muna kayo at mag-ayos pa ako sa kusena. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon at binigyan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko'y mas masaya sana tayo ngayon kung ang iyong ina hindi kinuha sa atin ng maaga. Apa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa at natulog na tayo. Panigurado ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Papasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan niya ako ng napakabait at napakatigang anak katulad mo. naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka nang maalala niya ang pagkamatay ng kaniyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap ng panganganak kay Maria Clara. Kinaumagahan, nakikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Biglang dumalaw si Ibarra sa kanilang tahanan. Maswerte ako na ipapasundutin ng ating magulang na ikasal. At dahil kung hindi na ako makakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, gusto mo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa iyong bansang napuntahan. Sa ng magandang obra ng Diyos, ang aking sinisinta, bakit hindi nakuhanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinisira mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinaka-iniib. Patawad aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. Naintindihan ko, Ibarra. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam mga aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago, sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman niyon? Hindi ka pa naman nakaranas ng webig, hindi ba? Hay naku, Tiago, ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa dati kong mangliligaw. Narita, kung ikay nababagabag,
Magtulos ka na kanila para kay San Roque at San Rafael, paniguradong gagabayan kanila. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na pupunta ng kanilang bahay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga din Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan bang yung tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. May kukunin lang akong mga natitirang gamit doon. Bueno. Pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway, ligtas ang iyong pagpunta. Gracias, Padre. Santiago! Santiago! Padre, ano sadya ninyo? Mayroon lamang akong sasabihin sa iyong importante. Ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. Tandaan mong mabuti ang mga binanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na ako. Sinabi na nga ba, ang kahilingan ko rin ang masusunod. Samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Hoy! Sa ibang lugar na lang tayo magukay. Bagong-bago pa yan, no? Bagong-bago pa yung mga bagay doon nilibing. Ayoko na. Kitang-kita mo yan? May dugo pa ang mga buto? Ang arte mo naman. Ang ginawa mo ang ginawa ko. 20 araw na tong mga bangkay nakalibing dito. Sobrang dilim pa nung gabing yon at ang lakas pa ng ulan at namatayan pa ko ng ilawan. Kakatakot naman ang mga sinabi mo. Natanggal ang pako sa taon na yun. Kaya lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Sobrang baho nito at binuhat ko pa ito sa gitna ng gabi. At sobrang lakas pa ng ulan ng gabing yun. Nasaan yung bangkay? Sinong nagutos sa'yo? Hindi sino pa ba? Hindi si Kurang Malaki. Para ka namang gwardyang sibil kung magtanong. Inutos sa akin ng Kurang Malaki ay kay ang bangkay sa libingan ng mga insect. Ayoko na! Nakikita mo yung bungo na yan? Natatamaan ko yan kanina. Ang bungo! Nabiyak! Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Nagpunta rin si Ibarra upang bisitahin ang puntod ng kaniyang ama. May tanong ko po sana, alam niyo po ba ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko yon ng halaman at nilagyan ko na rin po ng malaking cross upang hindi ko makalimutan. Akala ko po ba alam niyo ang kinalagyan ng puntod ng aking ama? Dispinsa po, senyor. Alam ko naman po talaga kung nasaan iyon. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit tayo nawala. Ayun, alam ko na po na doon siya nakalibig. Magtanong ka rin sa sepulturer, bakit ganito ang puntod ng aking ama? Mawalang galang lang po. Alam niyo po ba yung puntod na may malaking cross na nakapangalan ay Don Rafaela Ibarra? Yung puntod na may maraming bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, inuutos mo ng Kurang Malaki. Bakit hinukay ang puntod ng aking papa? Saan niyo dinala ang bangkay niya? Inuutos po ng Kurang Malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insik. Ginawa mo naman ang sinasabi niya? Hindi po, mabigat pa ang kanyang bangkay noon at umulan pa ng malakas kaya ibinaba ko ito sa ilog. Pasensya po, senyor. Sa sobrang galit ng nadama para sa ama, ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salve. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ayusin ang iyong alampay! Aura, mismo! Ikaw ba yung gumawa ng karaplasangan ng aking ama? Ikaw ba yung sumagot ka? Kung ano man iyon, sinasabi ko na sa iyo ngayon na hindi ko alam ang iyong binabanggit. Kung hindi ikaw, sino? Siguradong hindi ako ang kura na iyong hinahanap.
kundi ang kurang pinalit sa akin na si Padre Damaso. Patawad, Reverencia, sapagkat hindi alam ng aking senyor ang kanyang ginagawa. Nagawa niya lang po iyon dahil sa galit. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin masakit ang kanyang sinapit. Kaya hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan naway siya'y may kapal. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkakapatid na sakristan ng simbahan. Hilahin mo nga na mabuti yung tali. Kanina pa tayo nakatayo at nagpatugtong ng kampana. Hindi pa pwede. Magpagalitan tayo ng sakristang mayon. Oo nga pala, ilang sweldo mo ngayong buwan? 2 royales lamang, Crispin. Kaya nga pala, totoo ba yung sinasabi nila nakaw mo yung ginto? Ay, 2 sayod. Kumbaga ay 32 kamay ang kinikita ko. Hindi sapat ang kinikita ko. Natatakot na kasi ako eh. Napakasamaan ng kura at lalo ng sakristang mayor. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Pasaway na bata, bakit ka napapahinga at hindi nagtutulong kampana? Ikaw, Basilio, bakit ang pangit ng pagtutulong sa kampana? Hindi ka pa pwedeng umuwi. Ngunit huli pa ako ng gwardya. Wala akong pakialam. At sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka pa pwedeng umuwi, hindi mo nilalabas ang nakaw mo. Wala naman po ako ninakaw. At sasagot ka pa, ha? Itong sa'yo. Tama na po. Huwag kang mangyalam. Huwag mo kong iwan. Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Risa, nasaan ang aking pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, niluluto ko pa yung pagkain. Dali na, bilis! Hindi mo ba natanong ang iyong anak, si Basilio? Magsiseldo siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na. Tatabi mo na lang ako ng 1 real. Si Sisa ay tuluyang nabaliw dulot ng matinding dalamhati sa pagkawala ng kaniyang mga anak na sina Crispin at Basilio. Nang mapagbintangan si Crispin at maglaho at si Basilio na may napilitang tumakas, unti-unting gumuho ang kaniyang katinuan. Sa walang humpay na paghahanap at pagluha, nilamon siya ng pighati hanggang sa tuluyang nawaglit ang kaniyang pag-iisip. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Basilio! Nasaan na kayo? Nasaan ang anak ko? Ligaya'y hahanapin. 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 Kahit may mga tao na alis at mananatili, itiyak ang tadhana, kaya't maaaring magkamali.
pwede mo pinapag, hindi mo nilabas ang ninakaw mo. Wala po ako ninakaw. Sagot ka ba? Ito sa'yo. Wala na akong Paparin ko ba? nadarama. Umiiyak, bilang Ikaw, mas pinili ka pa, pwede mo pinapahalata. uwi hindi mo nilabas ang ninakaw mo. Wala naman po ako ninakaw. Sagot ka ba? Ito sa'yo. Tama na po. Patuloy na Sabi ko, grabe ako